Hey guys! Welcome back to my channel. So for today's video ay continuation ito doon sa paggawa natin ng passport invitation using Microsoft Word. Pero itong video or ito ipapakita ko sa inyo today ay sobrang simple lang siya and nasa sa inyo kung gusto niyo na maglagay pa ng ganito. Pero ako gusto kong maglagay ng ganito and siguro para na rin ito doon sa mga gusto ding maglagay ng ganitong layout doon sa kanilang passport invitation. So ano nga ba itong tinutukoy ko? Ito ay yung tag lang siya na maliit na pwede natin na parang isabit lang siya doon sa ribbon kapag i-assemble natin siya. So, gumawa lang ako or gagawin ko lang itong video na ito para doon sa mga gusto pang maglagay ng ganito doon sa kanilang passport invitation. Pero kung ayaw ninyo na maglagay ng ganito, okay lang din. Gagawin ko lang talaga ito, baka mayroong mga naghahanap dyan kung paano gumawa. And sobrang dali lang nito ituturo ko sa inyo as in. So, ano pang hinihintay natin? Wala na tayong mga kailangan na images dito. So, punta na tayo ngayon doon sa aking screen para may pakita ko sa inyo yung sobrang daling process nitong ating tag layout using Microsoft Word. Dito tayo ngayon sa aking screen and ito yung default na paper niya. So, nasa sa inyo na siguro kung ano yung gusto ninyong gamitin. Pero since mostly na ginagamit nating paper ay A4 size, lalo na doon sa mga photo paper na ginagamit natin, naka A4 size siya. So, palitan na lang natin siya into A4 size. Siguro alam nyo na kung paano gawin yon since ilang beses ko nang tinuturo yon. Palitan lang natin ito ng A4 size. Okay. So, ang napili ko na size ng layout or yung tag na gagawin natin ay 1 by 1. So, ang gagawin lang natin ay pupunta tayo ng insert and then shapes. So, kukuha lang ako ng tong square and then idadrag ko lang siya. Pagkatapos, pupunta ako dito sa height and papalitan ko lang siya ng size na 1 and of course, pati din sa width na 1. Okay? And then, yung kanyang shape fill, of course, yung ginagamit natin na color motif, which is yung navy blue. So, of course, depende sa inyo yon kung ano yung color motif ninyo. And then, dito naman sa outline, tatanggalin ko na lang yan. Okay? Next ay pupunta ulit ako ng insert and then kukuha ko ng shapes, which is itong box, and then drag ko na lang ulit na ganyan. Katapos, right-click, add text, and then yung initial noong groom. So, parang yung sa akin ginagamit ko is Ken na initial nung groom. So, K ang nilalagay ko dyan. Highlight lang natin yan. Punta ko ng shape fill. So, tatanggalin ko yung kanyang background color and of course, yung kanyang outline. And then, lalagay natin dito para makita yung letter. Highlight natin yan. So, pupunta ko ngayon ng home. And then, yung ginagamit lagi na fonts, which is yung Times New Roman. And then, papalitan ko siya ng 50. So, yung font size niya is 50. And then, resize ko lang siya ng kaonte. And then, Ctrl-C and Ctrl-V. Of course, papalitan naman natin ito ng initial naman ni Bride. So, parang yung ginagamit ko is letter C. And then, ayusin lang natin siya ng kaonte. And then, i-centralize na natin siya na dalawa. Okay? So, bakit ko nga ba pinili na ganitong kalaki? So, yan na muna. Yan lang yung ituturo ko sa inyo kung paano gawin itong layout para doon sa tag na gagamitin natin. As in, sobrang simple lang siya. Sobrang dali lang siyang gawin. So, bakit ko nga ba napili na ganito kalaki yung paper natin pero ganyan lang yung size nung tag na gagawin natin? Para hindi na tayo magsisave pa ng sobrang dami and then copy-paste, copy-paste. So, ang gagawin lang natin is i-control or i-click natin lahat yung ginawa natin. So, tatlo dapat. So, yung K, C, and then of course, yung colored na background. So, tatlo. So, i-click nyo yan and then shift, click, and then, huwag nyo bibitawin yung shift and then click nyo din yung box. Okay? So, naka-click lahat yung mga ginawa natin dyan. And then, right-click, group, and then click nyo yung group. As in, magiging isang image na lang siya. So, ganyan. And then, para multiple na lang yung pag-print ninyo, copy and paste nyo lang yan and magkakaroon na kayo ng multiple na copies nitong ginawa natin. Ayan. So, ganyan lang siya kadaling gawin. Sabi ko sa inyo, sobrang dali lang nito eh. Kaya, kung gusto ninyong maglagay ng ganitong tag doon sa inyong passport invitation, gawin nyo na dahil sobrang dali lang siyang gawin. So, ito ayusin ko lang siya para kapag sa cutting, sobrang dali lang. Since
Pero ito, sample ko lang ito. Pero of course kayo, kung gagawa kayo, gayahin nyo yung ganito para minsanan. And then, i-click nyo lang yan. And then, click nyo lahat. Tapos, Control-C. And then, Control-V. O, diba? Sobrang dali lang. Tapos, ilagay nyo lang na ganyan. And then, click nyo na lang ulit lahat yung nasa taas. And then, Control-C and Control-V. O, diba? Sobrang dali lang and sobrang dami na nating nagawa na tag para dito sa ating passport invitation. So, ayan, i-copy and paste nyo lang yan and punuin nyo lang yung papel. So, ayan, sobrang dami na nating nagawa. Ayan, sabi ko sa inyo, sobrang dali ko lang siyang ituturo sa inyo. So, gawin nyo na para pandagdag doon sa ating passport invitation. And, of course, ituturo ko sa inyo yung pag-assemble and isasama natin itong tag na ito. Ayan. So, sobrang dali lang yan. So, sundan nyo na. So, ayun na, ituro ko na sa inyo kung paano gawin itong simple tag na pwede nating gamitin or ilagay dito sa ating passport invitation. So, sabi ko sa inyo, sobrang dali lang siyang gawin, kaya gawin nyo na, idagdag nyo na lang din doon sa passport invitation kapag i-assemble na natin. Pero kung ayaw nyo naman na maglagay ng ganito, okay lang din. So, of course, nasa sa inyo na yun. Preference na siguro ninyo kung ayaw ninyo or gusto ninyo. So, kung naghahanap kayo ng ganito, gumawa ako ng video kung paano siya gawin. So, sobrang dali lang siya. As in, baka wala pang isang minuto, nagawa nyo na siya ng buo. And, ika-copy and paste nyo na lang siya and punuin nyo na lang yung buong papel para minsanang print na siya and cut na lang and pwede nang gamitin. So, sobrang dali lang nitong ating video. Sana sundan nyo yun. Masasabi ko na natapos na tayo sa paggawa ng mga layouts using Microsoft Word para sa ating passport invitation. So, sana nasundan ninyo lahat ng mga videos or lahat ng mga layouts natin, instructions kung paano gawin yung layouts ng ating passport invitation kasama ang ating boarding pass and of course itong tag na ginawa natin para makapag-proceed na tayo sa printing and of course assembling and meron pa akong mga ituturo sa inyo pagdating dito sa passport invitation. So sobrang dami kong gusto na ituro sa inyo, i-share sa inyo and siguro pumili na lang kayo kung alin doon yung bet ninyo para sa inyong invitation. So, sana nakakatulong ako sa paggawa ng inyong invitation para sa inyong event. And, ayun, kung may mga request and suggestion pa kayo, mag-comment lang kayo dyan sa baba at gagawin natin yan ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa aking next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!